Committed talaga ako agad kasi si Direk Mark yun. Si Sian. Pero si Sian. Pero, ay grabe, ayusin ko talaga. Pero si Sian, in fairness talaga sa kanya, first time namin nakita, Storycon pa lang, gusto ko lang talagang i-share sa inyo na ang talagang first impression ko talaga sa kanya, parang hindi ko siya makakausap. Parang ang taas-taas ni Sian Liam. Mr. Sian Liam. Bukod sa height. Pero, in fairness talaga sa kanya, siya yung yun yung lagi ko sinasabi, pinasag niya yung wall sa amin para mas magkaroon agad kami ng connection, kumbaga mapag-usapan agad namin yung mga pwede namin pag-usapan para maka-help dito sa pelikulang ito. Kaya I'm happy na itong grupo na ito yung mga nakasama ko kasi solid sila. Sian, follow up lang nun sa kwento ni Sadia, no? Paano mo naman binasag yung wall and how did you make sure din na dapat pagkatiwalaan ka nitong tatlong girls? Well, at least for Colleen, you've worked with each other naman na, di ba? For these kinds of scenes sa playtime. It was very, katulad nga yung mga first impressions namin sa isa't isa. Siyempre it's very nerve-wracking and at the same time, yung time kasi from the moment na nag-press con kami to shoot, konti na lang yung oras eh. So I think we just have to really jump into the character and napag-uusapan naman lahat. I think pretty much pagkatapos ng the conversation, nakuha na namin na okay, hanggang dito lang tayo, o kung gusto pa natin tumodo, itodo pa natin. Everything is ano naman po eh, nababantayan naman po ng director namin at lahat po na pag-uusapan. So parang from that moment on, alam namin na okay, we can let go. Kasi kung stiff kami, kung natatakot kami, kung meron kaming mga hindi sinasabi sa isa't isa, makikita nyo rin yun. Sasabihin nyo, ay, ano yun? bakit ganun yung binigay sa amin? Yes. Sian, last question na lang. Ano ang favorite eksena or part na ginawa mo for your character? And ano yung dapat abangan without super spoiling? Pero may konting patiis. Jimpy, ang hirap naman ang tanong mo. I think ang sige, ganito na lang po kasi sa kanila pong tatlo, may mga iba't iba po kasing moments eh. But I would say yung mga moments na sinasabi sa amin ni Direk Mark, sige pa, kaya pa yan. Kasi there are times na parang we just wanted to give up. Na parang, okay na, sige Direk, parang nabigay na po namin. Si Direk along with sina Miss Rose and everyone, no, hindi kayo, walang aalis. Ganun po sila. Because itong vision, ito ang gusto naming mangyari. And we all understood na ganun po yung requirement dito po sa pelikula. So yun po, yun yung paborito ko na walang bibitaw. Parang ganun po. Thank you so much. Thank you, Martin. Thank you, Sir James. Next, we have Mr. Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. Yung first question ko kay Faye, kasi fan ka ba, Faye, ng mga thriller movies? And ano yung mga napanood mo na nagustuhan mo? And ano yung naging reaction mo nung malaman mo magiging bahagi ka sa ganitong klase ng movie sa playtime? Hello po, thank you. Nung sa horror po, mahilig po talaga ako sa horror movie, thriller. Yung napanood ko is yung I Spit on Your Grave. Actually, isa rin yun sa pinanood ko na movie para sa character ko. And then, yung kay Dahmer, ano yung title nun? Ayun, yung Dahmer, yung mga ganon, documentary. Basta about mga gore, ganyan. Hilig ako sa ganon. And, nung unang sinabi sa akin to, na part nga daw ako ng movie na to, tas sino yung mga kasama. So, syempre, I feel grateful. Tapos, nung nalaman ko pa kung sino yung director, yun nga lagi ko sinasabi kay Direk Mark na, alam mo, Direk Mark, dream ko talaga na makatrabaho ka. Kasi nag-audition ako before sa Sangre and then sa Encantadia. Kaya nagulat ako na siya yung magiging director. Kaya sobrang grateful ako and then kasama pa si Sanya. So, sobrang excited talaga ako. Kaya binigay ko yung 100% ko dito, nilagpasan ko pa. And mukhang nag-require to ng a lot of energy for you, as in parang physically demanding for you. So, paano mo siya pinaghandaan? And ano na yung naging challenge for you? Kasi puro siya takbuhan. May part doon na tumatakbo ako.
na biglang sumakit yung legs ko. Sabi ko, bakit ganun? Parang naninigas yung legs ko kasi hindi kami nag-warm up bago tumakbo kasi pagka-action, takbo! So kami, takbo. So nakalimutan namin na dapat pala nag-warm up muna tayo. So sabi ko kay Kuling, ano kaya to? Kasi malakas mag-workout to, at saka si Sanya. So sabi ko, ano kaya itong nararamdaman ko? Yun pala, kulang ako sa banana. Potassium. Nagpupulikat ako. So yun. Ayan, thanks, Faye. So, yung next question ko kay Direct Mark, kasi aside from being an actor, si Sian kasi isa ring director. So, how was working with an actor who also works behind the camera? That was the best thing about doing a project like this when your lead actor is also a director. He will understand kung anong gusto mo, kung anong kailangan mo. He will even give inputs and it will make the project better. I guess everyone in this stage will tell you that this film was not a one-man driven movie. It was very collaborative. I want to share something. In the middle of the shoot, it wasn't in the script that Lucas, the character of Sian, was there, and then magkasama na si Patricia at saka si Patricia played by Faye, and then ni Ronnie by Colleen. And then they go to me because they're these ladies are alpha characters, alpha personalities. They go, Direk, if we're together now, we're gonna try to beat him. So I go, to my mind, he has a gun again, but I realize, you will try to beat him up. Sige, let's put it, so we added a fight scene. Doon makikita ng audience na hindi nila kakayanin si Sian. They will tell you physically, Sian has the easiest time to lifting both girls and slamming them on the wall and putting them on the floor. Parang that put them in their place. And then, Sian could easily hurt these girls, but he was very careful, and then he knows, even in the sexy moments, he knows the limitations, he knows how to take care of the scene partner. Yeah, I think not only because he's an actor's actor, but because he's a director. And then ang dami naming napaka-difficult na eksena dito, which I already told them in the story ko na, okay, this is not a walk in the park, ha? This is not a rom-com drama that will be in walking somewhere and then you're talking in the beach or having coffee in a cafe. It's not that kind of film. Dito talagang mahihirapan kayo. Sinabi ko na yon, so they know what they expected. But I don't know if they know the degree of how difficult it was. We were shooting in the middle of December. Thank God it wasn't that hot yet. But we were basically always out. We were always in the exterior, palagi kami. Siguro 80% of the film is exterior, 20% lang ang interior. So yun. So I'm very glad that that my lead actor was also a director that understood and he knew how to play the game. Pero curious na ako, Direk, parang dagdag lang. Si Sian na ba yung nasa mind mo nung ginagawa mo itong playtime? Kasi parang pag usapan ng physicalities, talagang malaking lalaki ito si Sian. Nakakayanin talaga siya. Honestly not. I had another actor in mind when I was developing this 3 years ago. It was in the middle of the pandemic that I thought of this concept. But the minute that they said Sian, I said, he's available? Definitely, because I know he had the stature to play Lucas. Yun na nga, that he has to be empowering. And he had to have the looks. He's a sexual predator. Kaya nga yung hero, charmer, lover, it fits Lucas. Ang dami niyang personality, kaya niya na bola itong mga babaeng to eh. So he has, so perfect. It was a perfect casting, and then we're just glad that he saw the merit in the project because it was really a tight schedule because we had our own projects. Sanya had Pulang Araw. I was starting Sangre, and then Sian has his own film projects. So talagang military operation yung schedule namin. Thanks, Direk. Sir Richard, thank you. Next we have Sir Neil Ramos of Tempo. Sir Neil, where are you? Okay, at the back. Maraming salamat po Sir Martin. Thank you, Richard. Magandang hapon. Sa girls natin, I understand kasi based on the trailer na maraming interactions yung characters nyo. I was just wondering, pakishare naman yung working rapport nyo,
how were you able to establish that? Tapos paano kayong mag-interact sa behind the cameras? Hello po. Hi. Like what I said po kanina, meron po kaming, nung umpisa pa lang talaga namin, I think ang nag-start talaga ng lahat ng ito ay si Colleen, for me, kasi siya yung parang curious lagi doon sa story nitong Playtime. And lagi niyang iniisip na, ano kayo sa tingin ninyo yung bagay dito? Kasi at first kami ni Faye Lorenzo, kami yung parang lokohan lang kumbaga, lokohan siya in a nice way naman na alam namin may matututunan at may tutulong sa isa't isa yung ginagawa namin pag-uusap about dito sa story ng Playtime. And then, ang first impression ko kasi kay Colleen is very serious, kaya nahihiya ako talaga. Umpisa, tayong dalawa, diba? Sabi pa nga ni Faye, wag tayong tumabi kasi English yan. Nakikipag-change seat ako sa kanya. Oo. Sabi nga, ikaw yung tumabi kasi English yan. Kasi yung story ko namin, yung pwesto namin, nandito ako, si Sanya, and then si Sian. So, last dumating si Colleen. So, nung dadating na siya, tatabi siya sa akin. So, malayo pa lang, pagkakita ko sa kanya, sabi ko talaga kay Sanya, Sanya, palit tayo upuan, baka English ko. Sabi ko talaga, tawa ng tawa sa akin si Sanya. So, tapos nung tumabi niya sa akin, Tagalog siya. Tapos sabi ko kay Sanya, Tagalog pala. Hi! So, feeling ko, yun pa lang, start pa lang doon, nagkaroon na talaga kami rapport sa isa't isa. Kumbaga, naging madali para sa amin ang pag-usapan yung characters namin, kung paano namin ito magagawa ng paraan. Hindi rin kami nagkaroon ng competition sa isa't isa. Hindi namin na-feel na, naku, si Colleen yan, okay si Sanya yan, okay si Faye yan, kailangan natin galingan. Parang walang ganon. So, ang ginawa talaga po namin ay tinulungan namin yung isa't isa. Ayun, kasi syempre first time ko actually makatrabaho yung dalawang girls. Kayo nagkatrabaho na kayo, di ba? Ay, hindi pa. Okay, yun. So parang wala akong background, tapos first time ko din kayo makilala, and everything. So, unpredictable. Pero, I really like how it turned out. Nagtutulungan kami, nagko-collaborate kami, walang diva sa set. As in, lahat kami masaya lang. We are having fun, yun yung importante. Pag-cut, nagtatawanan kami, di ba? Pero pag action go na, biglang takot, biglang So, maganda syempre yung magaan yung set. Unang-una, kasi kailangan comfortable kami sa isa't isa. Lalo na, ang hirap yung pelikulang to, puro takbo. May isang day kami, and buti na lang, yung first day namin, may buwelo. Well, second day, may buwelo, puro takbo lang. Puro takbo lang ginawa namin. Isang shooting day, as in, puro takbo. So, tinapos na namin lahat ng scenes na gano'n. So, it was really great warm-up. Ang ganda ng pagka-sequence ng mga scenes. So, na-warm up talaga kami ng todo. Para pagdating doon sa last day, kuhang-kuha na namin yung dynamics namin. May dadagdag ka ba, Faye? Ayun nga, yung sinasabi nga nila, totoo yun. Kasi yung takbo talaga namin, hindi ko talaga makalimutan yun. Kasi may nadudulas sa amin, di ba? Nadulas, nadapa. So, meron pa eksena doon, yung sa clip, at baka maalis ko. Nasa trailer naman. Yun, sa clip, talagang nagkamali kasi ako ng bagsak ko doon. Talagang ang laki nung pasa ko talaga. Meron akong feature, mga ganito. Ganyang kalaki. So, after that, nung nagkamali ako ng bagsak, hindi ko siya naramdaman. Nung after na, doon ko nakita na, ang laki ng pasa ko. So, ibig sabihin, kasi talagang naramdaman ko yung nasa clip ako eh. So, yung eksena ko doon, hindi ko talaga siya inarte. Actually, direct nakailang take tayo doon. Kasi talagang yung mukha ko, wala nang beauty shot talaga. Talagang natatatakot na talaga ako. Ganun. Pero, safe naman. Safe naman siya. Yun nga lang talaga. Kasi, syempre, pag ina-anticipate mo na may bangin, so talagang yung reaction ng mukha mo, hindi ko na siya madaya. So, yun. Pero sobrang safe naman siya. Maraming salamat po. Maraming salamat sa sagot. Thank you, Sir Martin. Salamat, Sir Neil. That's Sir Neil Ramos of Tempo. Next, we have Sir Aaron Eusebio of GMAnetwork.com. Hello. For Direct Mark, we know naman po na nakatrabaho mo na si Sanya before, pero how was it working with the 3 other cast po para dito sa movie? Again, first impression ko pa lang yun nga, once we got to talk about everything outside of the project dun sa StoryCon,
I said I think this is going to be a relatively fun shoot to do. Siyempre si Sanya, kilala ko na to. Si Faye and Colleen and Sia's first time ko to work with them. But yun na nga, it was easy eh. The dynamics fell into place right away. Siyempre may hesitation lang ako na pagdating especially doon sa mga tricky scenes like yung mga sexy scenes or what, yung how far is Colleen or Faye willing to go, how far is Sian willing to go, and Sanya. But again, you know, as long as we saw things eye to eye and we agree upon something, I think it was after that wala na eh, miski ano pang gawin namin dun eh. They're all these are actors, you know. I'd like to call them real actors and not artistas. Because walang, you know, there was no hesitation whatsoever. Minsan nga, I'm just asking for 50%. Direct, bigay ko pa, you know, higher pa binibigay nila eh. So, kaya masarap. That's why how the film came out, I'm very excited. You know, I just told them, out of my 17, 18 films that I've done, this is in the top 5. Because the way I finally saw it just a few days ago, almost the finished cut, the final cut, talagang isa ko, wow. For a humble project, I call it a very humble project, ang ganda lumabas. So I'm very excited to share that with you and you'll understand, you know, what we're all talking about, all this running and all these things, pag napanood nyo na. Thank you po, Direct Mark. Thank you, Sir Aaron. Okay, reminder for our audience to keep it down as to not overpower the voice of our cast and director. Alright. Ayan, sinabihan na kayo ni Sir Robin. Next, we have Miss Rose Garcia of TEP. Hello, good afternoon. For Sanya muna. Sanya, dito sa movie, yung role mo is a vlogger, influencer, as Allison. So, in real life, you're also a celebrity, di ba? Yes, po. So, kasi sa movie, ina-entertain mo yung parang fan mo, di ba? Parang gano'n. So, sa totoong buhay, ba ganun ka din ba mag-entertain ng mga tagahaka mo? Can you resonate with your character here? Ako po kasi, kung yung sarili ko po talaga, ilalagay ko dito. Kung paano ako sa mga fans ko, as in, talagang yung, importante kasi sa akin, yung mga fans na talagang malapit lang ako, doon rin po talaga, medyo ingat rin po talaga ako sa mga fans. Kasi, may mga fans talaga na pag na-excite na, hindi mo alam kung ano yung possible nilang gawin sa'yo. So, dito po, sa eksena naman, importante siguro talaga na pwede kang magtaray in a nice way kasi para dito hindi siya ganun ka-nice talaga eh. Ewan ko po kung pinakita na ba dito. Correct. Yung ayun. So, ano po kasi Ang hirap pa, we were telling each other kayo na, be careful to not reveal the plot point. So, yeah, this is one of them eh. So, may mga bagay lang tayo. Mas-share ko lang siguro, Tita Rose. May mga bagay tayo na importanteng bago natin gawin, bago natin i-post, bago natin i-share sa mga social medias natin. Importante talaga na isipin muna natin mabuti. Kasi malaki pala yung impact nito. Posibleng malaking impact nito doon sa mga taong nakakanood at sumusuporta sa'yo. So, dapat lagi ka mas maging maingat. Para, yun po. Okay. Ngayon ka lang gumawa sa Viva, I know yun. Yes po. Okay. So how do you feel na malaman mo na isa collab between GMA and Viva? Sobrang happy po talaga ako kasi maraming magagandang pelikula po ang Viva and lalo na at kasama rin po ngayon ng GMA Films na talaga nagbabalik na. Alam naman po na Fireflies nandiyan na sobrang successful. I'm so excited. And first time ko rin makakatrabaho si Colleen at si Sian na talagang napakahuhusay na artista. Kaya nung nasabi sa akin ito, talagang wala nang kaabog-abog talaga. Totoo yung sinabi ko, na talagang tinanggap ko kagad siya kasi napakahuhusay ng mga artista. Also Faye, kasi isa siya sa mga gumawa. Ano yun? Yung yes, Dollhouse. Isa sa mga pinanood ko rin na na-appreciate ko na sa kanya pala yun. Isa yun. So, magagaling, napakahuhusay, kaya wala akong dapat tanggihan. Okay, last na lang. Sa inyong lahat, pwede din jumoin si Direk kung gusto sumagot. Sa tunay na buhay, kayo ba ay
ng playtime na or na playtime na sa isang relasyon? And my follow-up question doon, would you say yung haba, let's say, umabot ng ilang taon yung relasyon, at the end, pwede niyo pa rin bang makonsider yun na ay playtime lang pala or hindi ito sa haba o sa ikli ng relasyon? Ako talaga yung inisip ko dito. Ako talaga yung wala dito. Kasi, hindi ako kasi wala talaga. So, grabe, hanggang ngayon ba talaga yan, Sanya? Isang dekada na tayo, ha? Kaya nga, medyo kinakabahan na din ako. NBFD pa rin, now. Parang yung mga tao nga sa paligid ko, pag tinatanong, ano na, sabi ko sa kanila talaga, for airing ba kayo? Oo, nagmamadali ba tayo lahat dito? Pero, sa totoo lang, hindi ko pa naman na-try mang playtime at hindi pa rin naman po ako na-playtime. Sana naman wag! Kasi minsan na nga lang magkaroon ng jowa, na-playtime ka pa, di ba? So, sa akin, so far, hindi pa naman po. At huwag naman po sana, kasi mahirap yan. Niniwala ko sa karma, nakakatakot. Yan po, siyan. Pakiulit nga po yung tanong, Ms. Rose, para po maintindihan ko po. Ang unang tanong, sa totoong buhay, nang playtime ka na ba or na playtime ka na at how was it? And ang follow-up doon, do you think yung haba o yung tagal ng relasyon, yung pagdating sa ending, pwede mo pa palang sabihin na ay playtime lang pala kahit na napakahaba nito? Ms. Rose, kung ako yung ng playtime, hindi po. If ako ba yung na-playtime, hindi ko alam. If sa duration ng relationship, masasabi mo no matter how long kung playtime na ba, I don't think so. Parang maski sabihin po natin, weeks lang po yan, or years, you can never say it was playtime because there was a reason kung bakit dumating yung taong yun sa buhay mo, maganda or hindi. So there is a reason why that person played a role in your life. So no, definitely hindi siya playtime. Thank you, Ms. Rose. Sa akin naman, parang hindi. Kasi relationship person ako ever since. Ang goal ko talaga in life was to have family, may stable marriage and everything. So, every time na may pag-enter ako sa relationship, yun agad yung iniisip ko. I guess, siguro kaya before ako kinasal, hindi masyadong mahaba yung relationships ko. Because once na makita ko na hindi ito tama or hindi ito for me, hindi ko nakikita yung sarili ko with this person, maalis talaga ako. Ako yung runner, so ako yung maalis. Pero to say na parang sadyang like nang playtime ako ng tao or niloko din ako, or hindi pa naman nangyayari sa akin. Dito pa rin. Sa akin po, hindi po sa relation sa isang friend na namutang sa akin. So, gaano ka pala? Ang sabi kasi sa akin, nabudol ka pala. Oo, babayaran niya ako ng ganitong petsa. So, dumating na yung petsa na yon. Yung ikaw pa yung mag-i-initiate na sisingilin mo na ba? Ikaw pa yung mahihiya ng gano'n. Tapos, nung sanabi kong, ito na yung date na biglang sabi, ay, meron akong na-aksidente si ganyan. Yung biglang nagka-problema siya, ang daming problema, nagdagdagan ka pa. So, feeling ko, ayun yung na-playtime ako. Nang gano'n. Huwag ka mag-alala, Faye. Marami, diba? Ayun yung talagang playtime. Si Direk, curious ako, Direk, na-playtime ka ba o na-playtime ka na? Your Honor, hindi ko po matandaan. Sa farm ka ba pinanganak? Ay lumaki, Direk? Sa farm kami nag-shoot. Honestly, ako yung madalas mag-playtime. Rose Condon knows my history and my romantic past. So, usually I'm the one that gets playtime. Nothing naman too serious. Okay. Thank you po.